Hello kabibig, welcome back. Kumusta mo mga Bisaya diha, atong mga OFW? Maayo ba yung pagkabutang diha, ating mga nagmamahal at minamahal at hindi nagmamahal? Kumusta mga kabibig? At heto ang ating pag-uusapan. Medyo seryoso ang ating pag-uusapan ngayon kasi inamin ni VP Sara na may banta na sa kanyang buhay ngayon. Lalo na nung sinabi niya tatakbo siya sa 2028. Nanganganib na ang buhay ni VP Sara. Every now and then, we don't know, makaka-receive siya ng mga death threat, mga messages, kaya doble, tripling ingat ang ginagawa ni VP Sara. Either maging successful yung plano nilang i-impeach VP Sara, or kung hindi may impeach si VP Sara, ipatutumba nila si VP Sara, knowing si VP Sara ang pinakamalakas na frontrunner si VP Sara for 2028 election. At wala pang frontrunner ang BBM. Wala pang napili or wala talaga mapili si BBM kung sino ang kalaban kay VP Sara. And knowing na si VP Sara wala itong sinasantong mga kalaban. We know na hindi ibig sabihin magre-revenge siya. Kung dapat merong ipakulong at managot sa batas sa kanilang pag-abuso sa perang taong bayan pag nauupo siyang presidente, ay kailangang ipakulong ni VP Sara. Sabi nga ni Digong, magkaiba kami ni VP Sara. Kung akala nyo, ako, stricto, yung iba, sabi nila, demonyo ako. Pero si VP Sara, mas worst pa kay Digong. Walang sinasanto pag nasa tamang disposition mga kabibig. Kaya yung iba ngayon, takot na. Oo, takot na sila. So naghahanap sila ng way at one way para matigil itong si VP Sara, ipatutumba nila. Ay nako ha. Ito kabibig sa isang vlog ni Banat Bay mga kabibig, inamin ni Banat Bay ang at inamin ni VP Sara kay Banat Bay na yung mga banta sa kanyang buhay. Sinabi namin sa kanya ng ganito, Ma'am Vice, alam mo, demonyo ang gobyerno natin. Ha? Sana po mag-iingat talaga kayo kasi kung hindi man kayo ma-impeach, malamang sa malamang papatayin talaga kayo. Sinabi ko po yun, kapalang ang mukha ko eh. Sabi niya, actually may threat naman talaga. Alam na namin yan, may threat sa kanya. Tapos biglang may humirit eh. Nag-worry nga kami dahil naglalakad kayo sa dahig. Ang dami pa namang komunista dyan. Bintangan ng komunista dyan. Ang sabi niya kasi, alam mo, mahal kasi ng pamasahe. Alam sabi ko sa loob ko, ma'am, magbigay na lang ako ng pang-Uber news. Hindi kasi, inisip niya, ang mahal ng pamasahe ko, pamasahe ng kasama ko, papunta pa lang nung dahig. So, kung hanggang sa makakatipid kami magtitipid. Ganun ng isang vice president. Vice president po ito. Ha? Pwede naman niyang gamitin ng pera ng opisina ko sa totoo lang. Kung gago ka at corrupt ka, pwede mo gamitin yung pera ng opisina. Hindi naman malalaman niya. Ikarga mo na lang yan sa papel. Karga mo sa printer. Mga ganyan eh. Maraming ganyang gago na politiko eh. Di ba? Pero ito, napakasimple. Yun yung tinatawag na ideology na brand ng Duterte. So yun pala, dahil sa statement ni Banat Bay, dahil sa mga tanong ni Banat Bay, malalaman natin ang simplicity ng buhay ni VP Sara. Yung mga nagsasabing si VP Sara magnanakaw, may Grace Piatos, and so on and so forth, pina-impeach na magnanakaw. Ito nga solido tong ebidensya na si VP Sara naglalakad lang pala yan sa The Hague. Hindi yan magagasto-gasto ng pera kasi mahal. Diba? Tapos, nabihan lang magnanakaw, tumaas daw ang salin, ang pera ang nasa bangko ni VP Sara. Wow, minomonitor nyo ang bangko ni VP Sara, diba? Hindi yan maganda kasi pribado yan. Pero may banta talaga sa buhay ni VP Sara, mga kabibig. So nakakatakot yan, mga kabibig. So sana magdoble ingat si VP Sara. Diba, noong ano ba yun, yung mga security guard ni VP Sara pina-pull out, ang mga Muslim, ating mga Muslim brothers and sisters, ang Bangsamoro, they are offering their help to VP Sara. At ngayon mga kabibig, another na namang help ang ibinigay nila kay VP Sara. And with that, ito kabibig One Bangsamoro Movement. Sayin natin ha. Ito. Naniwala si Alan Balangi, National President of One Bangsamoro Movement, na ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte ay isang umanong political harassment. Ayon kay Balangi, umano na ang mga kalaban sa politika ng Vice Presidente na kung saan ganito mapipigilan na si VP Sara
na makaupo bilang presidente. So panoorin natin ang kanyang statement mga kabing. Let's watch this video. Isipan at maging sa aming paningin ng mga ginagawang tawag dito, impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay isang political harassment. Simula yata 2023, late 2023 hanggang sa kasalukuyan, alam po natin yung mga isyong ipinupukol kay Vice President Sara. And kayo nga po, after na mag-declare ang Pangalawang Pangulo na siya'y tatakbo, agad kayo nagpalabas ng pahayag ng pagsuporta. Ano po ang sa tingin ninyo itong mga pinupukol na mga aligasyon laban sa Pangalawang Pangulo? Ano yung dahilan kung bakit namutawi at nanaig pa rin yung inyo pong pagtitiwala sa Vice Presidente na gusto nyo pong tumakbo sa pagkapangulo versus dito po sa mga aligasyon laban sa kanya? Malinaw po sa aming isipan at maging sa aming paningin ng mga ginagawang tawag dito, impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay isang political harassment. Kasi alam ng mga kalaban niya sa politika na kapag hindi ito napigil ay talagang mananalo siya sa pagkapangulo sa 2028. Nakita natin mismo yung tao ang nagsasabi sa pamamagitan ng mga survey, yung rating ng ating Vice Presidente ay lalong namamayagpag at yung rating ng kasalukuyang Pangulo ay lalong lumulusob sa baha dahil siguro sa mga issue ng korupsyon sa ating bansa na hanggang ngayon hindi pa rin lubos na natutugunan o nabibigyan ng katarungan ng ating Pangulo. Kami ay hindi naniniwala sa aming hanay sa One Bangsamoro Movement, ay hindi naniniwala doon sa mga ipinupukol sa kanya ng mga issue di umano ng korupsyon dahil kung titingnan napakaliit lamang ito kumpara doon sa bilyon o umabot pa ng trilyon na pinulimbat ng ilang nating mga politiko sa nasyonal, mga congressman at mga senador. At nakakalungkot isipin na mismo ang Pangulo nangako na may makukulong bago magpasko. Natapos na yung Pasko, natapos pa yung Valentine's Day, ngayon Ramadan, wala pa tayong nakikitang nakukulong na sinasabing big fish na politiko ng ating bansa o nakaupong congressman o nakaupong senador dahil malinaw sa ating lahat na talagang may mga involved dyan na malalaking tao, malalaking political leader dito sa ating lipunan. Malinaw po sa aming isipan. Yon kabibigha, yon ang komento ni this is a political harassment. Ito yung sinabi ni Alan Balangi, ang National President ng One Bangsamoro Movement, kung kaya sinusuportahan nila si VP Sara mga kabibig. Pero may reminder po si Fiscal Darwin Cañete. Share ko sa inyo kung ano ang reminder ni Fiscal Darwin Cañete na huwag tayong basta-basta makampante. Kasi pwedeng matalo si VP Sara. Sabi dito, according to Fiscal Cañete, Sara supporters should take seriously the analysis that she may lose the elections. That should be the mindset for the campaign, not complacency that her victory is inevitable. Inasmuch as Filipinos have this herd bandwagon mentality, there is simply no substitute to tireless campaigning, tama, securing votes, tama, making sure that those who committed to vote for her would not stray. With the stakes so high, that destiny mindset is very dangerous, tama. A very good reminder to all of us. We should not be complacent. Let's campaign like no other. Let's give our very best. Huwag tayong magpakampante or kumpiyansa, maging sigurista. Tama po mga kabibig. So maging sigurista tayo. Huwag maging kampante kasi feeling natin mananalo si BP Sara pero hindi natin alam, may mga galawan din ang mga kontra ni BP Sara na pwedeng ikasisira talaga. Alam natin na hinahanapan talaga nila ng pagkakataon ng ebidensya si BP Sara para madaling masira kami. Meron nang banta sa buhay si BP Sara. Diba? So wag maging kampante. Keep on campaigning.
on VP Sara, about VP Sara. Lahat ng mga magandang ginawa niya, maging transparent tayo sa kung ano ang mga ginagawa ni VP Sara at lalo na ikakamping natin tungkol sa confidential funds, ano ang ibig sabihin yan at ano ang sabi ng COA tungkol sa confidential funds ni VP Sara kasi palagi nila yung yun ang hugot sa mga kabilang kanto about confidential funds. So tama ang sabi ni Fiscal Darwin Cañete, huwag tayong makampante. Kasi madaling makondisyon ang utak ng mga tao at madali din itong mabilog ng mga, alam niyo na kung sinong gustong magpabilog-bilog dyan. Di ba, kabibig? So, yun lang po, kabibig, ang ating Libak-Libak for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Nako, may interview ngayon si VP Sara, so manood tayo mga kabibig. But before that, mga kabibig, I want you to follow my new Facebook fan page. Ay, may Facebook fan page. Meron akong Facebook fan page ngayon. Ilan lang ba ang aking mga followers? Konti lang ang followers ko, ha? Puntahan nyo po ang aking Facebook fan page at i-follow nyo. Pasensya na, ito na ang aking Facebook fan page. O, diba? The Cubby Big Vlogs. Ilan lang ba ang ating followers? 4 lang. Pupuntahan nyo, i-follow nyo, hanapin The Cubby Big Vlogs. Bago lang ito at meron na tayong mga reels dito. Ilan na ba? 3 lang ating mga reels dito. Panoorin nyo. I'll be adding more information, more reactions sa ating The Cubby Big Vlogs. So panoorin nyo Kabibig. I-like nyo, i-share nyo, i-follow nyo. Ha? Salamat po Kabibig. The Cubby Big Vlogs. Don't forget to follow in the Facebook fan page. Tama ba yan? So yun lang po ang ating Libak-Libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa ating mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Grabe. Yan ha. Malapit na ba? Malayo pa ang 2028 pero pinaaga ni VP Sara ang kanyang impormasyon na tatakbo siya sa 2028 para alam niyo na, mag-isip-isip na yung mga tao dyan. Yun lang Kabibig. Bye everyone. See you next time.